Mga casting, ang pelikulang ating mapapanood ay ang miniseries na The Blackbird. Enjoy watching! Nagsisimula ang miniseries sa pagpapakita kay James Keen na dating isang magaling na manlalaro ng football sa mataas na paaralan na may pangarap na maging propesyonal, ngunit nagbago ang kanyang buhay nang siya ay maging isang drug dealer. Isang araw, bumisita si James kay Malcolm, isa sa kanyang mga supplier, upang magreklamo tungkol sa nawawalang kilo ng droga sa kanyang latest delivery. Hindi nagpakumbaba si Malcolm at ipinaliwanag na ang tiwala ay mahalaga sa kanilang trabaho at hindi niya babawasan ang bilang ng droga na ipapadala sa kanyang mga kliyente. Habang nag-uusap sila, napagtanto ni James na may mali. Sinama ni Malcolm si James sa isang kwarto kung saan nakita niya ang kanyang kaibigang si Danny na nakatali sa isang upuan at umamin na siya ang nagnakaw ng 1 kilong droga kay Malcolm. Galit na galit si Malcolm at balak patayin si Danny, ngunit sumabat si James at nag-alok na itama ang pagkakamali sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga ninakaw na droga. Isang mapanganib na hakbang ito, ngunit alam ni James na sa mapanganib na mundong ito, ang katapatan at tiwala ay mahalaga. Sa isang karaniwang gabi, natagpuan ni James Keen ang kanyang sarili na nagdi-dinner mag-isa sa isang magarang restaurant, hanggang sa makilala niya ang isang magandang waitress at inaya ito sa kanyang apartment para sa isang mainit na gabi. Kinabukasan, masaya si James habang nag-jujuice sa kanyang kusina nang biglang sumugod ang isang grupo ng mga agent ng DEA sa kanyang apartment at inaresto siya dahil sa paghihinala ng pagtutulak ng droga. Sa paghahanap sa lugar, natagpuan ang mga stockpile ng mga bawal na gamot, mga illegal firearms, at malalaking halaga ng pera mula sa droga. At naging mas masama ang sitwasyon nang matagpuan ng mga agent ang waitress na natutulog pa rin sa kwarto ni James. Binalaan ni Lauren Macaulay si James na ang iligal na mga baril na natagpuan sa kanyang apartment ay maaaring magdagdag ng habambuhay na parusa sa korte. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, nanatiling kalmado si James at alam niyang may isang mapagkakatiwalaang abogado na magtatanggol sa kanya. Kinabukasan, natagpuan ni James ang kanyang sarili na nakakulong sa isang selda ng pulisya na naghihintay sa kanyang kapalaran. Pagkaraan, binisita siya ng kanyang ama na si Jim, isang retired na pulis. Natanggap ni Jim ang impormasyon na ang isang public attorney na si Edmund Beaumont ay determinadong patunayan na kasama si James sa isang sindikato ng mga drug dealers. Ito ay isang seryosong accusation na maaaring magdulot kay James ng pagkakakulong sa loob ng 5 taon, ngunit pinanindigan ni James na wala siyang kinalaman sa anumang sindikato at palaging nagtatrabaho mag-isa. Payo ni Jim sa kanyang anak na magpakabuti sa pag-asang mababawasan ang kanyang parusa sa 4 na taon. Sumang-ayon si James na gagawin ang kanyang makakaya, ngunit alam niyang mahirap na task na mapaniwala ang jury na inosente siya. Nagpasya si James na umamin ng guilty sa lahat ng paratang ng pagtutulak ng droga at pag-aari ng mga ilegal na baril. Dinaluhan ang paglilitis ni Lauren, ang pangunahing agent sa kaso, na nagpapakita ng mga ebidensya laban kay James. Bagaman umaasa na mababawasan ang kanyang parusa sa 4 na taon, nagulat si James nang ipahayag ng hukom na siya ay parurusahan ng 10 taon sa bilangguan. Nanlumo si James sa galit at pagkabigo, galit siya kay Edmund na nag-akusa sa kanya na bahagi siya ng sindikato at may malaking papel sa kanyang mabigat na parusa. 7 buwan matapos maaresto si James, bumisita si Lauren at Edmund sa kanya sa bilangguan upang mag-alok ng isang lihim na misyon. Na-impress si Lauren sa magandang pag-uugali at social skills ni James habang nasa bilangguan, dahil nagawa niyang magkaroon ng positibong ugnayan sa mga lider ng gang na namamahala sa bilangguan at nakapagtayo pa siya ng isang maliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpaparente ng mga porn magazine sa kanyang mga kasamahan sa bilangguan. Dahil kalmado at madaling kausap si James, naniniwala si Lauren na siya ang perfect candidate para sa special mission na may kinalaman sa patuloy na investigasyon ng serial murder. Ipinaliwanag ni Lauren na ililipat si James sa isang high-secured facility na puno ng mga mapanganib na psychopathic na kriminal upang isagawa ang misyong ito. Ang kanyang mission ay lumapit at mangalap ng impormasyon mula sa isang suspect sa isang serye ng serial murder na si Larry Hall, isang kilalang psychopath na pumatay at nang rape ng 14 na kabataang babae, ngunit nagawa niyang itago ang kanyang mga ebidensya para makaiwas sa batas. Tanging 2 pagpatay lamang ang nagawa ng pulisya na patunayan,
ngunit naniniwala sila na mayroon pang iba pang biktima na nandoon. Kailangang gamitin ni James ang lahat ng kanyang charm at katalinuhan upang malapitan si Larry at makakalap ng ebidensya na magdidiin sa kanya. Ipinahayag ni Lauren at Edmund na ang kanilang main motives ay mapaamin si Larry sa iba pang 12 na pagpatay at sabihin ang lokasyon ng natitirang 13 na bangkay. Hiningi nila kay James na mangalap ng impormasyon mula kay Larry kapalit ng full clemency at paglaya kung magtagumpay siya sa misyon. Ngunit nagulat at natakot si James sa ideya ng pagharap sa isang mapanganib na psychopath at sa unay tumanggi sa alok. Sa kabila ng mga pagsisikap ni Lauren na kumbinsihin siya at sabihin na ang paglutas sa kaso na ito ay isang bagay na kailangang gawin agad, ngunit nanatiling matatag si James sa kanyang desisyon. Alam niya na ang pagharap kay Larry ay masyadong mapanganib, kahit pa kapalit ito ng kalayaan. Nagmakaawa si Lauren sa huling pagkakataon kay James at ipinaliwanag ang bigat ng sitwasyon. Nangyari na ang dalawang apela ni Larry na tinanggap ng hukom at kung palalayain siya mula sa bilangguan, maraming kabataang babae ang nasa panganib na maging biktima niya, kaya ibinigay ni Lauren kay James ang isang kopya ng kaso at hinihiling sa kanya na pag-isipan muli ang kanyang desisyon, binibigyan siya ng 2 linggo para mag-isip. Nang gabing yun, hindi mapigilan ni James ang tukso na basahin ang kaso para malaman ang mga detalye tungkol sa mga karumal-dumal na krimen na ginawa ni Larry Hall. Napagtanto niya na hindi siya pwedeng manatiling walang ginagawa at hayaang makalaya si Larry. Nagpasya siyang tanggapin ang misyon kahit alam niya na mapanganib ito pero alam din niyang maliligtas nito ang maraming buhay. Ang eksena ay lumipat sa 4 na taon na ang nakalilipas kung saan nag-umpisa ang pagbubunyag ng sunod-sunod na mga kaso ng pagpatay at panggagahasa na ginawa ni Larry noong September 10, 1993. Natanggap ni Detective Brian Miller ang report tungkol sa natagpuang bangkay ng isang babae sa Georgetown, Illinois. Ibinahagi ni Drayton Jeffries na nakakita siya ng isang kahina-hinalang lalaki na nagdadrive ng isang gray na kotse malapit sa lokasyon ng bangkay. Sa simula, pinaniwalaan ng pulisya na ito ay isang isolated murder case ngunit natagpuan ni Brian ang isang katulad na pagpatay 11 buwan ang nakakaraan noong October 1994. Natanggap niya ang impormasyon na ang pangalan ni Larry Hall ay mayroong kotse na tumutugma sa paglalarawan ng saksi, at mayroon ding ulat ng 3 abuse case ng mga babae. Naniniwala si Brian na si Larry ang may pananagutan sa pagpatay at panggagahasa kay Jessica Roach. Tinawagan ni James ang kanyang amang si Jim, at sinabi ang secret mission na ino-offer ni Lauren at Edmund na balak niyang tanggapin. Ang misyon na magbibigay sa kanya ng full clemency para sa kanyang parusa. Ngunit nag-aalala si Jim sa panganib ng misyon na magdadala kay James sa isang bilangguan sa Springfield kasama ang isang grupo ng mga psychopathic na kriminal na may habambuhay na parusa. Natatakot siya na kung mabibigo si James ay maaaring mapasama siya sa mapanganib na kapaligiran na ito at doon na siya mabubulok. Determinado si James na gawin ang misyon at gamitin ang oportunidad na ito upang makamit ang kanyang kalayaan, ngunit nangako si Jim na hahanap ng paraan upang mabawasan ang parusa ni James at palayain siya mula sa bilangguan ng maaga. Humingi si Brian ng tulong kay Chris, isang detective na lumaki kasama si Larry sa Indiana upang subukang lutisin ang krimen. Sinabi ni Chris kay Brian na madalas nakasama si Larry sa mga historical reenactments kabilang ang isang reenactment ng Civil War noong July 20, 1993 na parehong araw ng pagkawala ni Jessica Roach. Samantala, pagod na si James sa bilangguan at nagpasya na pag-aralan ang kaso ng krimen, nagka-interes siya na tanggapin ang secret mission na alok ni Lauren. Kinabukasan, bumisita si Sammy Keene, ina ni James, at sinabihan siya na ang kanyang ama na si Jim ay nasa ospital matapos magka-stroke at nasa malubhang kalagayan ng kalusugan. Habang nag-iimbestiga si Chris, nagdududa siya na si Larry ang may sala sa pagpatay kay Jessica. Ipinunto niya na si Larry ay palaging outsider at may strange personality. Malamang nadulot ng propesyon ng kanyang ama bilang isang sepulturero at sa kabila ng kanyang karamdaman sa pag-iisip. Ipinagmalaki ni Larry sa ibang mga investigador na siya ang may gawa ng pagpatay sa bayan ng Marion. Gayunpaman, naniniwala si Chris na ito ay kayabangan lang dahil ang may sala sa isang kaparehong kaso ng pagpatay sa bayan ng Merlin ay naaresto na ng lokal na pulisya. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan, alam ni Chris na kailangan nila ng matibay na ebidensya upang linisin ang pangalan ni Larry at dalhin ang tunay na salarin sa hustisya.
Matapos magpag-aralan, nagpasya si James na tanggapin ang misyon na inalok ni Lauren. Si Lauren ay natuwa sa kanyang desisyon ngunit ibinunyag niya na nag-offer din ng FBI ng isang misyon sa ibang bilanggo. Upang patunayan na siya ang pinakamahusay na kandidato, kailangan ni James na maghanda para sa paparating na interview. Payo ni Lauren sa kanya na pag-aralan ng mabuti ang kaso upang maghanda para ma-impress ang kanyang boss. May bagong determinasyon, nagsimula si James na hanapin ang katotohanan tungkol sa mga krimen ni Larry at makamit ang kanyang kalayaan. Ibinahagi ni Brian kay Chris ang pinakabagong mga pangyayari sa kaso ni Larry na ininterrogate ng mga detective sa Marion, Ohio para sa pagpatay kay Trisha Reader. Agad na pumunta sina Chris at Brian sa Marion Police Station upang makita si Larry ng personal at subukan malaman ang katotohanan tungkol sa sunod-sunod na mga pagpatay at panggagahasa, kahit nagaanong sikap ng mga Marion detectives na mapakanta siya. Nananatiling tikom ang bibig ni Larry at tumanggi siyang umamin na siya ang pumatay kay Trisha. Nang tanungin ni Brian si Larry, nagdesisyon siyang subukan ng ibang paraan sa pag-asang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa kinalaman ni Larry sa pagpatay kay Jessica Roach. Nagtatanong si Brian kay Larry kung naaalala ba niya ang pagsali niya sa reenactment ng pag-alaala sa Civil War noong July 20, 1993 sa Illinois. Kinumpirma ni Larry ito at ipinakita ni Brian sa kanya ang isang mapa ng Georgetown upang ipakita ang mga kilos niya noong araw na yon. Sa panahon ng pagtatanong, nagpapakita ng kakaibang pag-uugali si Larry, umiiwas siya sa mga physical contact at nagsasalita ng pabulong, lalo pang naniwala si Brian na may tinatago si Larry at patuloy na pinupress siya para sa mas maraming impormasyon. Nakumpirma ni Brian na pag-aari ni Larry ang isang color gray Dodge van at natuklasan niya na nagkaroon ng mga pagbabago si Larry dito. Habang patuloy na tinatanong si Larry tungkol sa kanyang mga ginawa noong July 20 sa Georgetown, nagpapalusot siya at nagtatangkang ilihis ang usapan ni Larry. Gayunpaman, natuklasan ni Brian ang ilang mahahalagang impormasyon mula sa pag-amin ni Larry, kasama ang kanyang nakababahalang mga panaginip tungkol sa pagpatay at panggagahasa ng mga batang babae at ang kanyang matinding pagkagalit sa mga kababaihan. Ang mga detalyeng ito ay lalo pang nagpapatibay sa paniniwala ni Brian na si Larry ang serial killer na kanilang hinahanap. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena sa March 29, 1993 sa Marion, Indiana, kung saan nawala ang isang batang babae na nagngangalang Trisha Realtor matapos maglakad ng gabi pauwi. Siya ay huling nakitang naglalakad sa isang liblib na eskinita kasabay ng dumaan na isang van na katulad ng paglalarawan sa van ni Larry. Sa kasalukuyan, ini-interview ni Lauren si James tungkol sa kanyang kaalaman at pagkaunawa sa mga kababaihan. Tinatanong siya tungkol sa mga uri ng babae na gusto at mga ayaw niya, at ang mga dahilan sa likod ng kanyang mga paborito. Sa simula, naguluhan si James sa tanong ngunit ipinaliwanag ni Lauren na mahalaga ang kaalaman na ito para maunawaan ang mga motibo ni Larry, dahil siya ay kilala sa pananakit at pagpatay sa mga kababaihan. Nang tanungin ni Lauren si James kung ano ang hindi niya gusto sa isang babae, hindi siya makapagbigay ng sagot na ikinadismaya ni Lauren. Samantala, habang tinatanong ni Brian si Larry tungkol sa pagpatay na ginawa niya sa kanyang panaginip, nanatiling tikom ang bibig ni Larry at pinanindigan niyang wala siyang alam tungkol sa krimen. Sa halip, nagsimulang magkwento siya tungkol sa mga panaginip ng kanyang kambal na si Gary Hall na madalas na na-frustrate si Brian. Sinubukan ni Brian ang ibang paraan at naglabas ng litrato ni Jessica Roach, umaasa na mahuli niya si Larry na hindi handa at makita kung paano siya mag-react. Ngunit nang tingnan ni Larry ang litrato, nagalit at nabalisa ang kanyang pakiramdam at tumanggi pa siyang tingnan ito muli. Lalo pang lumakas ang pagdududa ni Brian kay Larry matapos ang reaksyon na ito. Alam niya na may itinatago si Larry, ngunit nang tumutol ang pulis na si Russell Bourne sa plano ni Brian na kunin ang kaso, alam ni Brian na kailangan niyang maghanap ng suporta. Nagpasya siyang humingi ng tulong kina FBI agents Lauren at Edmund upang malutas ang komplikadong kaso na ito. Sa pangalawang panayam ni James kay FBI agent Lauren, may kumpiyansa siya na siya ang pipiliin para sa misyon. Alam niya na may kakayahan siyang mabuhay sa Springfield Prison dahil sa kanyang pagsasanay sa taekwondo at karate at sa kanyang reputasyon bilang dating atleta ng football. Binalaan ni Lauren na hindi dapat masyadong magtiwala. Sinabi niya na may isa pang bilanggo na dating ranger sa Desert Storm na maaaring maging matinding kalaban sa darating na misyon. Sa patuloy nilang pag-uusap, tinanong ni Lauren si James tungkol sa kasaysayan ng kanyang pamilya upang maunawaan ang dynamics ng kanyang pamilya.
Ipinaliwanag ni James na ang kanyang tunay na ina na si Lynn Keane ay nahiwalay sa kanyang ama nang siya ay bata pa. Ang kanyang ama ay isang hepe ng pulisya sa Illinois, at madalas na nagtatrabaho ng mahabang oras at bihirang umuwi. Samantala, mas maraming oras ang ina niya na nanlalalaki kaysa sa pag-aalaga kay James. Hindi na nakapagtataka na nagsimula si James na gumawa ng kalokohan at mapasama sa mundo ng droga. Matapos makinig ng mabuti kay James, nagmungkahi si Lauren na maaaring gamitin niya ang kanyang nararamdaman ng kalungkutan upang makabuo ng koneksyon kay Larry. Nagmungkahi siya na sa pagbibigay diin sa mga pinagsamang karanasan ng kalungkutan, maaaring maapektuhan ni James ang damdamin ni Larry. Habang naghahanda si FBI Agent Mark Ellenberg upang i-interrogate si Larry, na umaasang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagpatay, nagbabantay naman si Lauren mula sa likod ng isang one-sided mirror upang makita ang mga reaksyon ni Larry. Sinimulan ni Mark ang pagtatanong sa pagpapapirma ni Larry ng waiver na ginawa naman ito ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang ipakita ni Mark ang isang sulat ng pagsang-ayon para sa polygraph examination, tinanggihan ni Larry ito at nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng pagbagsak nito sa test. Nagulat ang mga pulis sa pagtanggi ni Larry at mas nagduda pa sa kanya. Nagulat sila nang sabihin niya na hindi siya komportable sa presensya ni Brian sa silid at gusto lamang niyang kausapin ay si Mark. Sa panahon ng kanyang kustodiya, inamin ni Larry na siya ay napakalungkot. Wala pang babae na handang maging kanyang kasintahan o kahit makipag-usap man lang sa kanya, na nagpapadama sa kanya ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili sa pakikipag-ugnayan sa mga ito. Bilang resulta, pinigilan niya ang kanyang mga pagnanasa at madalas na nagkakaroon ng mga bangungot kung saan niya nire-rape at pinapatay ang mga babae. Habang mas nagiging bukas si Larry, sinubukan ni Mark na ipakita sa kanya ang isang picture ni Jessica Roach. Sa kaibahan sa una, hindi nagpakita si Larry ng parehong antas ng pagkagalit o defensive attitude, kinumpirma niya na nakita niya ito at inilarawan ang pangyayari kung saan nakilala niya ito habang nagbibisikleta sa isang bukid at nag-alok ng sakay pauwi. Nag-usap sila sa kanyang kotse ngunit hindi na niya maalala kung anong nangyari pagkatapos, maliban sa sinakal niya ito at hindi niya magawang pigilan kahit sa kanyang pagtutol. Habang inamin ni Larry ang kanyang krimen, nagulat at hindi makapaniwala ang mga pulis sa mga narinig nila. Sinabi niya na wala siyang oras na ilibing si Jessica at sa halip itinapon niya ang katawan nito sa kagubatan na hindi umaasa na ito ay mahahanap ng sinuman. Nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita, ngunit sa pagkakataong ito, ang lugar kung saan sinabi ni Larry na iniwan niya ang katawan ni Jessica ay eksaktong kung saan natagpuan ito ng pulisya. Hindi nagtapos ang pag-amin ni Larry doon, sinabi pa niya na siya ay pumatay ng ilang kabataang babae sa Marion, Indiana. Kasama na ang isang babaeng nagngangalang Trisha Riddler. Nakikinig ng mabuti si Mark, nagtatanda at nagre-record ng bawat detalye ng pag-amin ni Larry. Alam niya na ang ebidensyang ito ay mahalaga sa korte. Habang binabasa ni Larry ang affidavit, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sinasabi niya na hindi niya ginawa ang anumang yun, ngunit huli na ang lahat. Na-record na ang lahat ng kanyang mga pag-amin sa FBI agent at wala nang ibang pagpipilian si Larry kundi pirmahan ang affidavit. Pagkatapos ng interrogation, hindi nag-atubiling maghanap ng ebidensya na may kaugnayan sa pagpatay kay Trisha Riddler ang mga FBI agent sa bahay ni Larry. Sa hardin, natagpuan nila ang dalawang sasakyan, ang isa ay puno ng kalat at ang isa ay maingat na nilinis gamit ang kemikal na pampalinis at robang alcohol, tila sinusubukan burahin ang anumang bakas ng fingerprints. Sa sumunod na araw, sa kanilang pagpupulong ni James, binanggit ni Lauren na nagtrabaho si Larry bilang isang janitor sa isang kumpanya na kilala sa kanilang matinding pamantayan sa kalinisan. Sinabi niya na ito ay maaaring magpahiwatig ng kahiligang maging maingat at maglinis matapos ang kanyang mga krimen upang maiwasan ang pag-iwan ng anumang ebidensya. Iniisip ni James ito at nagtanong kung iniisip ni Lauren na posible na kasama rin sa kaso si Gary, ang kambal na kapatid ni Larry. Sinabi ni Lauren na ito ay isang bagay na dapat imbestigahan at kailangan nilang suriin ito ng mas malalim. Ipinaliwanag ni Lauren na ang twin baby transfusion syndrome ay maaaring magpaliwanag kung bakit si Gary ay nagpapakita bilang isang mabuting kapatid na palaging nagtatanggol kay Larry sa korte at tumatanggi sa anumang maling gawain. Binanggit niya na maaari rin itong magpaliwanag sa mas mababang IQ at mental retardation ni Larry. Nagmungkahi siya na dapat subukan ni James na magpakita bilang isang mas matandang kapatid kapag sila ay magkikita ni Larry sa Springfield Prison, dahil ito ay magpapadali sa kanya at mas malamang na ibahagi ang impormasyon tungkol sa mga pagpatay.
Naintindihan ni James ang mga implikasyon ng impormasyong ito at alam niyang dapat siyang handa para sa mahirap na gawain na ito. Sinabi ni Lauren kay James na aalis sila patungong Oregon ng gabing yun at sasakay ng pribadong eroplano papunta sa Springfield Prison, at tanging ang warden at ang chief psychiatrist lang ang nakakaalam tungkol sa misyon na ito at kung gaano ito kahalaga na panatilihing lihim. Habang sila ay naglalakbay papuntang Springfield, nagbigay ng karagdagang impormasyon ng FBI agent kay James. Sinabi niya na magpapanggap siyang illegal arms dealer ngunit itatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang anak ng isang dating pulis upang mapanatiling ligtas. Binigyang diin niya ang panganib ng kapaligiran sa loob ng bilangguan na puno ng mga mapanganib na kriminal at mga psychopath at kung gaano sila kaayo. Pinayuhan si James na mag-ingat at huwag magalit sa sinuman. Siniguro ni Lauren na dadalawin siya sa bilangguan at magpapanggap na kasintahan upang bantayan ang impormasyon na kanyang nakukuha mula kay Larry at paalalahanan siya na mag-ingat. Pumayag si James na ito ay isang hamon na dapat harapin ngunit determinado siyang tapusin ito hanggang sa dulo. Habang si Larry ay naglalakbay papuntang Springfield Prison kasama si Brian, sinubukan ng detective na kumuha ng karagdagang impormasyon mula sa kanya. Kakaiba ang pag-uugali ni Larry sa kotse kumpara sa kanyang karaniwang kilos sa publiko. Siya ay nagsasalita ng malambot at may kumpiyansa ng walang pagkakabulol. Mukhang alam din niya na pinilit siyang umamin sa mga krimen na hindi niya ginawa ng FBI. Habang si James ay dinala sa bilangguan sa sasakyan ng bilanggo, siya ay nag-aalala sa paparating na misyon. May mga pag-aalinlangan siya sa kanyang paghahanda para sa gawain na ito. Sinubukan ng FBI agent na palakasin ang loob niya sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kahalagahan ng misyon. Sa mga salitang ito ng pampalakas loob, nagpatibay ng loob si James at naghanda na pumasok sa bilangguan. Kinabukasan, dumalo si Larry sa isang apela sa kanyang kaso ng pagpatay at nagulat ang lahat nang tanggapin ng hukom ang kanyang apela. Tinukoy ng hukom ang kanyang mental disorder bilang isang factor at sinabi na siya ay napilitang umamin sa pagpatay dahil sa pressure mula sa mga police detectives at FBI. Nagulat ang FBI at si James sa pangyayaring ito. Ngayon, mayroon na lamang silang isang buwan upang kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga krimen ni Larry habang si James ay nasa Springfield Prison. Umaasa si Warren na magagawa ni James na malaman kung saan pinatay at ibinaon ni Larry ang kanyang mga biktima upang makabuo sila ng mas malakas na kaso laban sa kanya. Sa susunod na paglilitis matapos ma-detain si Larry sa Springfield Prison, siya ay itinalaga bilang head ng Clementos dahil sa kanyang kaalaman sa larangang yun. Samantala, sumailalim si James sa mga kinakailangang pagsusulit at inilagay siya sa isang selda kasama ang iba pang mga bilanggo. Sa unang linggo, sinubukan ni James na mag-adjust sa kanyang bagong kapaligiran at obserbahan ang mga gawin ni Larry sa bilangguan. Sa kanyang unang gabi, hindi siya makatulog at natagpuan niya ang kanyang sarili na tumitingin sa iba pang mga selda. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya na ang selda ni Larry ay direkta sa harap ng kanyang sariling selda. Kinabukasan, habang nakaupo si James sa cafeteria para sa tanghalian, nahihirapan siyang magplano ng paraan para makalapit kay Larry nang hindi nagdudulot ng pagdududa. Matapos ang tanghalian, nakipagkita siya sa punong psychiatrist ng bilangguan na si Dr. Zick Herman at mas naging malinaw sa kanya ang lihim na misyon. May mga pag-aalinlangan si James kung kaya niyang mabuhay sa bilangguan kung saan ang sistema ay hindi maipredikta at maraming bilanggo ang lumalapit sa krimen para mabuhay. Ang ilang mga bilanggo ay may mga problema sa pag-iisip at hindi kayang malunasan ang mga social na presyon ng buhay sa bilangguan. Nakita pa ni James ang mga bakas ng dugo sa kanyang sariling kwarto na iniwan ng mga bilanggong nagpakamatay. Dahil alam ni Dr. Zick Herman ang mga panganib ng kapaligiran sa bilangguan, ibinigay niya ang telepono ng tahanan ni James bilang suporta at para sa mga emergency. Kinumpirma niya na maaaring mahirap na lugar ito, ngunit pinanggako niya kay James na gagawin niya ang lahat para tulungan siya. Isang araw, habang naghihintay si James sa pila para sa kanyang gamot, sinubukan niyang makipag-usap kay Larry na nasa likod niya sa pila, ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Larry at hindi siya pinansin. Samantala, nalaman ni Brian na si Lauren ay nagpadala ng isang bilanggo na may pangalang James sa Springfield Prison upang mang-alap ng impormasyon kay Larry. Natuklasan niya na si James ay isang madaldal na nagbebenta ng droga, ngunit nanghihinayang siya na hindi nag-hire ang koponan ng FBI ng isang sinanay na pulis na investigador para sa misyon na yun.
Ipinahayag ni Lauren ang pangangailangan ng pag-iingat sa pakikitungo kay Larry at ipinunto na hindi dapat ito maliitin. Ipinahayag niya na mahalaga para sa koponan na maging maingat at huwag hayaang malaman ng iba ang misyong ito, kasama na ang mga gwardya sa Springfield, upang maiwasan ang anumang potensyal na panganib. Ipinaliwanag ni Lauren na mas madali na umupa ng mga mapagkakatiwalaang bilanggo kaysa mga pulis na ang mga pagkakakilanlan ay alam ng mga gwardya at kawani ng bilangguan. Naranasan na niya ang mga katulad na kaso kay Larry sa ibang mga estado ngunit hindi niya kailanman natagpuan ang anumang mga clue na magpapakita ng kanyang mga krimen. Nagduda siya na si Larry ay isang napakatalinong tao at kailangan nilang maging maingat. Sumang-ayon si Brian, na nagpansin na may malaking pagbabago sa pag-uugali ni Larry sa panahon ng biyahe patungo sa Illinois. Si Larry na dati mahiyain at malungkot ay biglang naging makumpiyansa at walang iniisip. Madalas din niyang binabago ang kanyang pahayag sa harap ng iba't ibang mga detective, minsan ay umaamin siya sa pagpatay ngunit sa harap ng iba ay itinatanggi niya ang anumang kinalaman. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, nagkaroon ng lakas ng loob si James na umupo sa tabi ni Larry at ipakilala ang sarili, ngunit patuloy na binabalewala siya ni Larry, na nag-iwan kay James ng pagkadismaya at pagkasira ng loob. Matapos ang tanghalian, may sorpresang bisita si James mula sa kanyang ama. Hindi ito isang nakatakdang pagdalaw ng pamilya ngunit sinabi ni Jim sa gwardya na siya ay isang dating hepe ng pulisya kaya pinayagan siyang makita si James. Nang marinig ni James ang balitang ito, nag-alala siya na hindi alam ng mga pulis sa bilangguan na siya ay anak ng isang pulis at nag-aalala siya na mabubunyag ang kanyang lihim na misyon. Humingi ng paumanhin si Jim kay James sa paglalagay sa kanya sa panganib ngunit nangako siyang hahanap ng paraan upang mailabas si James sa bilangguan. Nang makita ang reaksyon ng kanyang ama na tila malungkot at nakukonsensya, sinubukan ni James na palakasin ang loob nito at pinuri siya bilang isang magaling na ama. Bagamat may kaunting oras lamang si Jim na nailaan kay James habang lumalaki ito, siya naman ay isang mapagmahal at mapag-alagang ama. Nag-alok pa siya na umupa ng isang hotel room malapit sa bilangguan upang madalas niyang mabisita si James. Matapos ang pagdalaw, hiningi ni James sa gwardya sa duty na itago ang lihim na siya ay anak ng isang pulis mula sa ibang mga bilanggo. Patuloy na pinag-aaralan nina Lauren at Brian ng mga file tungkol sa mga kaso ng pagpatay ni Larry upang makakalap ng matibay na ebidensya para sa paglilitis. Isa sa mga pinaghihinalaang kaso ay ang pagkamatay ng isang 16 anyos na babae na may pangalang Raina Reyes, na nangyari ilang taon na ang nakalipas. Nang matagpuan ang bangkay ni Raina sa isang kagubatan, natagpuan ng pulisya ang mga bakas ng pagkakasakal sa kanyang leeg at isang bote ng kanyang mga contraceptive pills sa van ni Larry. Sa parehong sasakyan, natagpuan din ng pagsisiyasat ng pulisya ang isang maskara, mga lubid, guantes, at isang poster ng paghahanap kay Trisha Riddler. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya, pinatawan lamang si Larry ng multa at pinalaya mula sa kaso matapos ang ilang buwan sa bilangguan. Nilapitan si James ni Vincent Giganti, isang matandang leader ng Italian mob at pinakamakapangyarihang bilanggo sa Springfield Prison. Inamin ni Vincent na hinahangaan niya ang mahinahon at magalang na pag-uugali ni James at nag-aalok na tutulungan siya kung kailangan niya ito. Sa hapon, sinubukan ni James na lumapit kay Larry na nanonood ng TV kasama ang ilang iba pang mga bilanggo. Nang biglang palitan ng channel at magalit si Larry, ibinalik ito ni James sa palabas ni Larry at hinamon ang mga bilanggo na tumututol. Bagaman naparusahan si James ng isang araw sa solitary confinement dahil sa kanyang mga aksyon. Naniniwala siya na napansin niya si Larry at mas magiging bukas ang pagtanggap nito sa kanya sa hinaharap. Mukhang nasa mahirap na sitwasyon si James dahil pinagbabantaan siya ni Warden Carter na ibunyag ang kanyang lihim na misyon kung hindi niya ito babayaran ng $10,000. Maswerte na hindi alam ni Larry ang usapan sa pagitan ni James at Carter kaya maaari pa rin siyang magpatuloy sa pagkuha ng impormasyon kay Larry. Makakatulong kay James na magplano kung paano haharapin si Carter at protektahan ang kanyang misyon. Maaaring mapanganib na sumunod sa mga hinihingi ni Carter dahil maaaring ito ay mag-udyok sa kanya na patuloy na maningil kay James o subukan siyang blackmailan sa hinaharap. Sa kabilang banda, maaaring subukan ni James na hanapin ang paraan upang makakuha ng ebidensya sa mga banta ni Carter at gamitin ito upang iulat siya sa mga mas mataas na awtoridad o susubukan niyang makipagnegosasyon sa kanya sa ibang paraan.
Mahalaga para kay James na timbangin ang posibleng panganib at benepisyo ng anumang aksyon na kanyang gagawin at subukan ng isang solusyon na magpapahintulot sa kanya na matapos ang kanyang misyon habang pinapanatiling ligtas ang kanyang sarili. Pumunta si James sa selda ni Larry at nakakita ng litrato sa pader. Ipinaliwanag ni Larry na ito ay nagpapakita ng kanyang kasaysayan kasama ang kanyang kapatid na si Gary. Kinabukasan, bumisita ang ama ni James na si Jim at hininga ni James na ipadala ang pera sa account ni Carter upang hindi ito magbunyag ng mga lihim ni James sa ibang mga bilanggo. Gayunpaman, nalaman niya na wala ng pera si James sa kanyang lagayan para pondohan ang mga gastusin sa pamumuhay ni Jim at ang natirang cocaine sa basement ni James ay ninakaw pa ni Danny. Ang tanging mahalagang bagay na natira kay James ay 1 kilo ng cocaine na itinatago niya sa mga speaker sa TV room at hiningan niya ang kanyang ama na agad itong asikasuhin. Nakipag-usap sina Brian at Lauren kay Sheriff Chartnisky na namamahala sa kaso ng pagpatay kay Reyna upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa investigasyon. Biglang lumitaw si Larry na may ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa pagpatay kay Reyna, kasama na ang mga contraceptive na natagpuan sa kanyang van. Gayunpaman, hindi ma-confirm ng pagsisiyasat ng pulisya ang kinalaman ni Larry sa pagpatay kay Reyna dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bukod dito, ang mga saksi at mga litrato ay naglalagay kay Larry sa Ohio na mahigit sa 700 kilometro ang layo mula sa lugar ng pagpatay kay Reyna sa oras ng krimen. Imposible para kay Larry na maabot ang distansya sa itinakdang panahon. Sa paglipas ng panahon, mas lumalalim ang pagkakaibigan nina James at Larry at mas nagiging bukas si Larry kay James. Upang mabuksan si Larry tungkol sa kanyang nakaraan, ibinahagi ni James ang kanyang sariling kwento ng buhay, kabilang ang ilang mga imbentadong detalye upang protektahan ang kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, bumalik si Officer Carter upang kunin ang pera na ipinangako ni James. Dahil wala na si James ngayong pera, nagplano siya na ipapadala ng kanyang ama ang 1 kilo ng cocaine sa lugar ni Carter, na maaaring ibenta ng huli sa mafia sa bilangguan. Samantala, dinala ni Ryan si Lauren sa isang bar upang pag-usapan ang posibleng pagkakasangkot ni Larry sa serye ng misteryosong pagpatay na kanilang naranasan, ngunit naniniwala si Lauren na si Larry ay isang baliw na indibidwal lamang na gusto nang gumawa ng mga kwentong krimen upang magkaroon ng mas mahalagang papel. Kinabukasan, kasama ni James si Larry sa pagtrabaho sa pagkumpuni ng mga tubo at water heater. Patuloy siyang sumusubok na alamin ang impormasyon tungkol sa krimen sa nakaraan ni Larry, ngunit bago pa man niya malaman ang higit pa tungkol sa mga relasyon ni Larry sa mga babae, mayroong warden ng bilangguan na nag-abala upang sabihin kay James na may bisita siya. Sa pagdalaw, sinabi ni Jim kay James na hindi niya mahanap ang na-mention ni James na speaker at nagdududa na si Danny ang kumuha ng droga habang nananatili sa bahay ni James ilang araw na ang nakalipas. Dumalaw si Lauren kay James sa bilangguan na nagpapanggap na kasintahan nito upang malaman ang progreso ng kanyang misyon. Sinabi ni James sa kanya na naging malapit na niyang kaibigan si Larry ngunit hindi pa siya nakakatanggap ng anumang pagkilala mula dito. Ipinahayag din niya na kailangan niya ng $10,000 upang bayaran ng isang warden ng bilangguan na natuklasan ang kanyang pagkukunwari. Kung hindi, ay maaaring manganib ang kanyang buhay kapag natuklasan ng ibang mga bilanggo na siya ay anak ng isang pulis. Dahil hindi agad makapagbigay ng pera si Lauren, pinayuhan niya si James na manatili sa solong pagkakakulong hanggang ma-transfer siya ng FBI team sa ibang bilangguan, ngunit tumanggi si James na sundin ang payo ni Lauren, determinado na alamin ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot ni Larry sa mga pagpatay. Kinabukasan, pumasok ng lihim si James sa selda ni Larry upang hanapin ang mga clue tungkol sa mga nakaraang krimen. Sa loob, natagpuan niya ang isang koleksyon ng mga adult magazines na may nakakabahalang mga larawan na nagpapakita ng pagpapahirap at pagpatay sa mga batang babae na sinulatan ni Larry. Agad na ibinalik ni James ang mga magazines sa kanilang orihinal na ayos. Umaasa na hindi magduda si Larry. Pagbalik sa kanyang selda, naghihintay si Carter sa kanya at humihingi ng karagdagang pera na wala si James. Sa huling bahagi ng araw, nagbabala si Larry kay James na mag-ingat dahil nararamdaman niya na magkakaroon ng mga riot sa bilangguan. Nakakapansin siya na may kakaibang kalmadong atmosfera sa loob ng bilangguan. Tama ang kutob ni Larry dahil nagkagulo ang mga bilanggo at nagsimulang atakihin ang mga gwardya, na nagdulot ng pinsala sa iba't ibang pasilidad ng bilangguan. Sa gitna ng riot, maraming bilanggo ang tumatakbo sa iba't ibang direksyon at inaatake ang isa't isa.
habang ang iba naman ay bumalik sa kanilang mga selda upang protektahan ang kanilang sarili. Pinili nina Larry at James na magtago sa isang selda upang maiwasan ang problema. Matapos ang kaguluhan, nag-iwan ng kalituhan at mga bakas ng dugo sa mga pader at poste ang riot sa bilangguan. Inaasikaso ng mga gwardya ang mga nasugatan at inihiwalay ang mga bilanggo na nag-udyok ng karahasan bago ipag-utos na linisin ng grupo nina Larry, James, at iba pang mga tagapaglinis ang kalat. Habang nagtatrabaho sila, unti-unting nagbubukas si Larry tungkol sa kanyang kabataan at ibinahagi kay James kung paano siya pinilit ng kanyang ama na maghukay ng mga libingan at magnakaw ng alahas mula sa mga bangkay. Mas maginhawa ang buhay ng kanyang kapatid na lalaki at tinatrate siya ng maayos ng kanilang ama kumpara kay Larry. Ibinahagi ni James na ang kanyang sariling ama ay mabuting ama hanggang sa nagsimulang mag-away ang kanyang ina at ama, na nagresulta sa kanilang diborsyo. Lalo pang nagiging bukas si Larry tungkol sa kanyang nakaraan at ibinunyag kay James na tinuruan siya ng kanyang ama na hiwain ang mga katawan at magnakaw ng singsing o kwintas mula sa mga bangkay. Ayaw ni James na malaman ni Larry na ang kanyang ama ay isang pulis, kaya sinabi niya na ang kanyang ama ay isang bumbero at ang kanyang ina ay isang manager ng bar. Gayunpaman, nadarama ni Larry na may itinatago si James at hinihiling niya na ibunyag ni James ang katotohanan. Ipinagsabi ni James kay Larry ang tungkol sa diborsyo ng kanyang mga magulang at ang minamahal ng kanyang ina na si Glenn na dating nananakit sa kanya, sa kanyang ina, at sa kanyang kapatid. Nagtataka siya kung bakit hindi umalis ang kanyang ina kay Glenn, ngunit sa huli ay na-realize niya na gusto ng kanyang ina na lumaki si James na sapat na malakas upang makaganti sa mga ginawa ni Glenn. Ginagamit ni James ang kwentong ito upang subukang pilitin si Larry na umamin sa kanyang mga pagpatay. Sinasabi niya kay Larry na minsan ay pinag-isipan niyang patayin ang kanyang sariling ina sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya pababa ng hagdan, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin ito. Nagka-interest si Larry sa kwento at nagsimulang magbukas ng kanyang sariling mga karanasan sa paghuli at pagpatay ng kanyang mga biktima sa masakit na paraan. Inamin niya na ginagamit niya ang isang basang tela na binabad sa likido ng baterya upang lasingin ang kanyang mga biktima at gawing madaling mahimatay. Sinasabi niya na napilitan siyang gawin ito sa mga batang babae dahil madalas silang lumalaban. Gusto ni James na kumpirmahin kung totoo ang sinasabi ni Larry o kung ito lamang ay produkto ng kanyang imahinasyon, ngunit hindi niya gustong pilitin ito ng sobra at magdulot ng pagdududa. Kinabukasan, bumisita si Gary kay Larry sa Springfield. Tinanong siya ni Larry tungkol sa babae na sinamahan nila sa biyahe at sinabi ni Gary na umalis ito kinabukasan kasama ang isang lalaking nakamotorsiklo na green. Binanggit din niya na nag-search ang isang grupo ng FBI at pulis sa kanilang tahanan at nagtataka kung alam ni Larry ang dahilan. Hula ni Larry na hinahanap ng FBI ang ebidensya ng mga krimen na hindi niya ginawa at sa huli ay mapapahiya lamang sila sa korte. Nagplano si James na bisitahin si Dr. Zickerman sa counseling room ng mga bilanggo, ngunit nang dumating siya, natuklasan niya ang isang babaeng psychiatrist na si Amelia ang pumalit kay Zickerman. Hindi niya alam ang lihim na misyon ni James. Sinabi ni Amelia sa kanya na nabanggit ni Larry si James sa kanyang mga sesyon ng counseling at itinuturing si James na isang malapit na kaibigan. Napansin ni James na may kakaiba at nagpanggap na hindi kilala si Larry, na nagpagalit sa doktor kaya umalis ito sa silid. Samantala, patuloy na iniimbestigahan nina Lauren at Brian ang mga alegasyon ng krimen ni Larry at umaasa na makakahanap sila ng mahahalagang mga notes. Nakatuon sila sa imbestigasyon sa pagpatay kay Trisha Riltler sa Marion at sinusubukan nilang matukoy kung saan pinaniniwala ang inilibing ang biktima. Pumunta sina Lauren at Brian sa isang bukid sa isang maliit na refueling station kung saan nagsimula silang mag-imbestiga noong taon na itinatag ang istasyon upang tingnan kung maaaring doon ibinaba ang bangkay ni Trisha. Samantala, sa bilangguan ng Springfield, sinasabi ni Larry kay James na nawalan na ng interes si Gary sa historical reconstruction matapos mag-asawa ng isang babae na hindi pabor sa kanyang ginagawa. Ikinwento ni Larry na minsan ay sinaktan niya ang isang batang babae na nag-insulto sa kasaysayan at nang tanungin ni James ang edad nito, sinabi ni Larry na 14 na taon gulang ito. Nang marinig ito ni James, nagsimula siyang mag-emote at halos suntukin si Larry, ngunit naantala ang aksyon nang tawagan si Larry ng isang opisyal ng bilangguan at hilingin na tulungan niya ang isa pang bilanggo na ayusin ang isang sirang makina. Habang sinusubukan ni Lauren na makalap ng impormasyon tungkol sa istasyon ng pagpapalit ng langis mula sa manager, sinisiyasat ni Brian ang mga pinakakaraniwang customer ng istasyon.
Binanggit ng isang empleyado ang isang mekaniko na si John Dickey na may-ari ng isang tindahan ng mga pyesa ng motorsiklo malapit sa istasyon at madalas na bumibisita sa lugar. Sinabi ni Lauren kay Brian na nagsimula ang konstruksyon ng istasyon noong 1994 ngunit naganap ang mga paghuhukay noong summer ng 1993. Naghihinala siya na kung noong panahong yun ginawa ni Larry ang pagpatay, malamang na natuklasan na ang bangkay ni Tricia ng mga manggagawa sa paghuhukay o konstruksyon ngunit walang irregularities ang natagpuan sa lugar. Samantala, nasa sesyon ng counseling si Larry kasama si Dr. Amelia sa counseling room ng mga bilanggo. Nang tanungin siya ni Dr. Amelia, tumanggi si Larry na sumagot ngunit sa halip, gusto niyang magtanong sa doktor. Kamakailan ay umangat ang kanyang kalooban at lumalabas na mas kumpiyansa kaysa karaniwan dahil sa nalalapit na pangalawang pag-apila niya. Kung aprubahan ng hukom ang kanyang apela, malapit na siyang palayain mula sa bilangguan. Pumunta sina Lauren at Brian kay John, ang mekaniko na may-ari ng tindahan ng mga pyesa. Sinabi ni John na hindi niya gaanong kilala si Larry ngunit madalas itong pumupunta upang bumili ng mga pyesa at ayusin ang kanyang sasakyan. Isa sa mga pinakamalalang interaksyon na naranasan ni John kay Larry ay nang makita niya itong nakatingin sa mga batang babae sa tindahan na may nakakatakot at nakakadiring ekspresyon. Madalas na pinapaalis ni John si Larry dahil nagiging hindi komportable at natatakot ang mga batang babae sa kanya. Naalala rin niya ang kakaibang pag-uugali ni Larry sa kanyang anak na babae na si Audrey na menor de edad noon at madalas na tinitingnan ng may malaswang tingin ni Larry. Nag-aalala si James nang malaman niyang nawawala si Dr. Zach Herman at hindi niya ito makontak sa telepono. Muntik pa siyang mapaaway sa isang gangster habang ginagamit niya ang telepono ng matagal, buti na lang ay napigilan ito. Nakakaranas rin si James ng problema kay Carter na nag-uumpisa ng ibunyag na siya ay isang informer sa ibang mga bilanggo. Nag-aalala rin ang ama ni James dahil hindi niya makontak ang kanyang anak sa mga nakaraang araw at nag-aalala siya na baka may masamang nangyari sa kanya sa bilangguan. Sa hapon, bumisita si James kay Larry habang siya ay abala sa paggupit ng mga kahoy na hugis-uwak. Nagplano si Larry na ipadala ang mga ito sa kanyang bahay at nang tanungin kung bakit, umiwas siya sa usapan at nagtanong kay James tungkol sa problema na kanyang naranasan sa telepono. Sinubukan ni James na kunin ang impormasyon mula kay Larry sa pamamagitan ng pagpapanggap na may alitan sila ng isang warden ng kulungan, na nag-a-accuse kay Larry na isang child predator at pumapatay ng mga inosenteng babae ngunit ngumiti lamang si Larry habang itinanggi ang lahat. Sinabi niya na hindi niya nirape ang isang babae at sinasabi niyang nagkaroon lamang sila ng mga pinagkasunduan na relasyon at inakala ng mga babae na sapat na siya para rito. Sinabi ni Larry wala siyang maraming pagkakataon na matulog kasama ang mga babae dahil walang gustong makipag-usap sa kanya, ngunit naalala niya ang isang babae na nagngangalang Jessica Roach na mabait sa kanya. Ipinaliwanag niya na sinakay niya ito sa kanyang bisikleta matapos sumemplang ang gulong nito habang nagbibisikleta sa isang bukid. Hindi na matandaan ni Larry kung ano ang nangyari pagkatapos, ngunit naalala niya na nagsimulang lumaban at sinubukang tumakas si Jessica. Nang tanungin ni James kung bakit, tiningnan siya ni Larry nang may pagdududa at sinabing sinampal siya nito habang sinusubukan siyang halikan. Ipinaliwanag ni Larry na napilitan siyang patayin si Jessica at gahasain matapos siyang magising dahil patuloy itong nanlalaban. Ginawa niya ang lahat para alisin ang iba pang DNA mula sa ilalim ng mga kuko nito upang maiwasan ang pagdududa. Habang nakikinig si James sa mga detalye ng marahas na panggagahasa at pagpatay ni Larry, nahihirapan siyang itago ang kanyang galit. Ayon pa sa kanya, kinaladkad ni Larry ang katawan ni Jessica sa isang bukid at binali ang leeg nito gamit ang dalawang sinturon nito. Samantala, pumunta sina Brian at Lauren kay Audrey upang magtanong ng ilang mga tanong tungkol kay Larry. Sinimulan ni Audrey na ibahagi ang iba't ibang kakaibang pag-uugali na ipinakita ni Larry. Isang baliw na psychopath ang nagpapakyut kay Audrey ng ilang beses noong siya ay 16 at sinabihan pa siya na sumakay sa kanyang van ngunit patuloy siyang tumatanggi. Nagmamadali ang isip ni Audrey habang sinubukang maalala kung ano ang nangyari sa mga regalo na ibinigay ni Larry sa kanya na mga earrings, pendant, at isang pares ng ballet shoes. Naalala niya ang lahat ng mga ito ngunit wala na ito sa kanyang pangangalaga. Sa pagbalik niya sa warehouse, naalala niya na may natira pa pala siyang isang bagay mula kay Larry na nakalimutan niya.
Nagulat sina Brian at Lauren nung ininspect nila ang nabanggit ni Audrey at lumitaw na isa itong bisikleta na sinakyan ni Jessica Roach. Agad silang kumuha ng mga litrato at ibinigay ang bisikleta kay Edmund bilang ebidensya para sa Court of Appeals. Gayunpaman, nadismaya si Edmund nang malaman na hindi magagamit ang bisikleta bilang ebidensya laban kay Larry dahil walang fingerprints mula kina Jessica o Larry dito. Habang bumababa ang dilim, si Jim ay nakaupo at nakatingin sa bilangguan kung saan nakapiit ang kanyang anak na puno ng kalungkutan at pag-aalala para sa kanyang kalagayan. Si James rin ay nakikipaglaban sa malalim na damdamin habang naririnig ang mga kwento ng mga panggagahasa at pagpatay na ginawa ni Larry, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Kinabukasan, nagising si James na nasa isang estado ng pagkabahala matapos magkaroon ng mga bangungot tungkol sa mga alegasyon ng serial killings ni Larry. Nang makita niya si Larry ng umaga, sinabi lang ni Larry na ang kwento ng pagpatay na sinabi niya noong nakaraang araw ay isang essay lamang at hindi niya talaga ito ginawa. Nagpanggap si James na nalungkot at nagtanong kung bakit hindi pa niya ginawang mas kapani-paniwala ang kwento ni Larry. Nahulog si Larry sa patibong at ipinaliwanag na masyadong madilim noong gabi na pinatay niya si Jessica Roach at may isang lalaki na nagpark ng kanyang sasakyan malapit sa van ni Larry kaya iniwan niya ang katawan nito doon at tumakas. Pakiramdam niya na may pag-amin na siya ang kailangan ni James, sinubukan ni James na bulahin si Larry sa pamamagitan ng pag-akusa sa kanya na sinungaling ngunit kahit nakakagulat, nanatiling kalmado si Larry at sinabi lamang na siya nga ay isang mamamatay tao. Nang patuloy na pagdudahan siya ni James, inimbitahan ni Larry si James na sumama sa kanya sa woodworking room sa gabi, kung saan patutunayan niya ang katotohanan ng kanyang mga salita. Habang nag-e-exercise at nagte-training ng kanyang katawan si James ng umaga, bumalik si Carter sa kanyang selda at nagdemand na malaman kung sino ang pinaglilingkuran ni James. Sa halip na sagutin, pinagalitan ni James si Carter ng malakas at tinitigan siya ng nakakatakot na nagpang-inag kay Carter sa takot. Samantala, nag-aalmusal si Jim kasama si Sammy nang biglang magkaroon siya ng matinding sakit ng ulo at magkaroon ng stroke na nangailangan ng pagkakahospital ng gabing iyon. Pumasok si James sa woodworking room upang makita si Larry na nagdo-drawing ng isang mapa na may maraming mga tuldok na nakakalat dito. Na-realize niya na ang mapa ay nagre-representa ng mga lokasyon kung saan inilibing ni Larry ang kanyang mga biktima at agad niyang sinubukang tandaan ang maraming mga detalye upang may report kay Lauren. Ang bilang ng mga tuldok sa mapa ay tumutugma sa bilang ng mga inukit na uwak na ginawa ni Larry, 21 sa kabuuan, na nagpapahiwatig na pinatay ni Larry ang 21 na tao. Sinabi ni Larry kay James na siya ang pumatay kay Trisha Reitler sa pamamagitan ng maraming beses na pagsaksak at pagsakol. Dahil sa may kaunting oras na lamang na natitira bago ang pagdinig ng apela ni Larry, hinimok ni James si Larry na dalhin ang kapayapaan sa mga pamilya ng mga biktima sa pamamagitan ng pagkwento sa pulis kung saan niya inilibing ang mga bangkay ngunit tumanggi si Larry at gusto niyang umalis sa bilangguan at patuloy na mag-enjoy sa kanyang kalayaan. Nang marinig ito ni James, nagalit siya at nagpasyang tiyakin na mananatili si Larry sa bilangguan, sinabi niya kay Larry na hindi siya kailanman palalayain. Sa una, naguluhan si Larry sa pahayag ni James ngunit sa huli na-realize niya na si James ay isang informant na nagtatrabaho para sa FBI. Sa isang pagkakagulat, sinugod ni Larry si James at sinubukang saksakin ito ngunit swerteng nakasadyap ang warden ng bilangguan na naging bantay sa kwarto at pinaghiwalay ang dalawang lalaki at inilagay sila sa kanilang mga selda. Kinabukasan, biglang ipinag-utos ni Dr. Amelia na ilagay si James sa solitary confinement matapos malinlang ni Larry at sabihin sa kanya ang isang peking kwento tungkol sa kondisyon ng pag-iisip ni James. Sa isolation room, desperadong sinubukan ni James na maalala ang mapa na ginuhit ni Larry upang maipahayag ang impormasyon nito kay Lauren. Sa kanyang pagkabahala, nagpasya siyang yukit ang mapa sa kanyang sariling balat gamit ang kanyang dugo upang hindi niya ito malimutan. Samantala, walang pakialam na ipinadala ni Larry ang lahat ng mga inukit na kahoy at mga mapa na ginawa niya sa kanyang sariling bahay. Habang lumalala ang kalagayan ni James sa solitary confinement, unti-unti siyang nanghihina at lalong napapagod matapos mawalan ng maraming dugo habang ginuguhit ang mapa. Sa oras na yun, bumisita sina Brian at Lauren sa bahay ng mga magulang ni Larry at napansin nila si Robert, ang ama ni Larry, na sinusunog ang isang bagay sa hardin. Hinanap nila si Gary at tinanong kung maaaring maging tapat ito tungkol sa tunay na personalidad ni Larry.
Kinumpirma ni Gary na ang kanyang kapatid ay palaging may kakaibang pag-uugali at nasasangkot sa problema noong bata pa siya, ngunit pinaniniwalaan niyang hindi kayang pumatay ni Larry. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Gary kay Brian at Lauren ang ilang mga litrato ni Larry mula sa kanyang kabataan at ibinahagi ang mga nakaraang karanasan na ibinahagi nila ng kanyang kapatid. Ipinahayag niya na 10 taon na ang nakalilipas, nagbigay sila ng free ride sa isang lasing na babae at naisip ni Gary na bigyan si Larry ng pagkakataon na matulog kasama ang isang babae para sa unang pagkakataon, ngunit nang mawala ng malay si Gary dahil sa epekto ng alak, malinaw niyang naalala na sinimulan ni Larry ang panggagahasa sa babae. Ang kanyang pag-uugali ay naging wild at hindi kontrolado tulad ng isang hayop. Si Gary, na hindi pa nakakakita ng ganitong bahagi ng kanyang kapatid, ay nabigla sa hindi niya maipaliwanag na nakita. Bagamat tila walang nangyari sa babae, kinabukasan ay nagpakita ito na parang wala lang nangyari. Napagtanto ni Gary na mayroon palang mapusok at masamang sexual addiction si Larry. Ipinahayag niya kay Brian at Lauren na siya ang nagpakilala sa kanyang kapatid sa mundo ng kakaibang sexual na gawain at hindi niya kayang pigilan ang kanyang mga baluktut na pagnanasa. Habang lalong humihina si James sa isolation room, sa wakas ay sinabi niya sa warden ng bilangguan na siya ay isang informant na nagtatrabaho para sa FBI at inatasan siyang kumuha ng isang confession mula kay Larry Hall. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Dr. Zick Herman sa bilangguan at pinalaya si James mula sa solitary confinement. Nang dumating sina Brian at Lauren sa Springfield Prison, agad na nagsimulang gumuhit ng mapa si James na ipinakita sa kanya ni Larry kahit na may matinding stress at trauma siya. Patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga alaala ng mga panggagahasa at pagpatay na sinabi ni Larry, at naaalala niya ang bawat detalye ng kahindik-hindik na pangyayari. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang mas maagang punto sa panahon nang matanggap ni Robert ang isang kahon mula kay Larry sa bilangguan, agad niyang sinunog ang laman nito nang hindi malinaw ang dahilan. Hindi pa rin malinaw kung bakit sinunog ni Robert ang mapa at mga kahoy na estatwa, ngunit tila sinusubukan niyang takpan ang mga krimen ng kanyang anak. Nagbalik ang eksena kay Lauren na natutuwa sa balita na nakakuha ng confession si James mula kay Larry at tiwala siya na mapapapayag nila ang hukom na tanggihan ang appeal ni Larry sa susunod na araw. Pagkatapos na makuha ni James ang confession mula kay Larry, nagawa ng mga agents ng FBI na mapapayag ang judge na palayain siya mula sa bilangguan. Pagkatapos ng trial, lumapit si Brian kay James at sinabihan siya na ang kanyang matapang na aksyon ay nakatulong upang masiguro na hindi nalalaya si Larry mula sa bilangguan. Sa sumunod na araw, nang humarap si Larry sa pangalawang appeal niya, nagpa siya ang judge na tanggihan ang appeal matapos ipakita ng prosekusyon ang sapat na ebidensya at mga pag-amin. Napagtanto ni Larry na mamamalagi siya sa bilangguan habang buhay at nadarama niya ang pagtraidor sa kanya ng kanyang legal team. Batay sa totoong kwento, sinubukan ni Larry na kitlin ang kanyang buhay matapos tanggihan ang kanyang appeal ngunit naagapan ito ng mga opisyal ng bilangguan. Habang iniwan si Larry na harapin ang malungkot na kapalaran, binigyan si James ng pangalawang pagkakataon at nag-reconcile sila ng kanyang ama. Lubos na tuwang-tuwa si James sa reconciliation nila at ilang araw matapos ang pagdinig sa appeal, bumisita si Gary sa Springfield Prison upang makipagkita kay Larry at hikayatin siya na tanggapin ang kanyang kasalanan at mangumpisal sa mga krimen na kanyang ginawa. Nang marinig ito ni Larry, napagtanto niya na ang kanyang sariling kapatid ang nagtaksil sa kanya at natulala siya, at hindi maipakita ang kanyang pagkadismaya. Sa isang punto, habang nagta-travel si James sa eroplano, tumingin siya sa bintana at nakakita ng isang bukid na katulad ng mapa na ginuhit ni Larry ilang buwan matapos siyang hatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa loob ng ilang buwan matapos mahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo, inamin ni Larry ang 15 karagdagang pagpatay ngunit hindi pa natukoy ang mga lugar kung saan ito ibinaon. Mamamalagi siya sa bilangguan habang buhay na walang pagkakataon para sa parole o pagbaba ng sintensya. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!